Yo, what's up mga master? Pag nalaman nyo to mga master, magugulat kayo kung ano yung tinatawag na broken chords. Dati pag nakakita tayo ng mga ganitong mga chords, ganyan, o yung mga ganitong mga chords, yan, ganito, tinatawag na agad natin silang broken chords. Kahit nga ganito, yung G na pag ilalagay natin sa E minor tapos ito hindi natin tatanggalin, yung parang gaganito lang tayo. Yan. At ganoon din sa C, gaganito lang natin yung C pero itong dalawa na natili, yan. Kumbaga, tinatawag na natin agad yan ng mga broken chords. Pero ito pala yung katotohanan sa broken chords mga master, magugulat ka. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go. Tinatawag lang yan ng mga kuya-kuya natin dati, broken chords. Hanggang ngayon, pag nakakita tayo ng mga weird na mga chords na iba yung tipa, tatawagin na nating broken chords. Balikan muna natin yung basic mga master. Yung tinatawag na chords. Yan. Research tayo, syempre. Ito yung meaning ng chords. Simultaneous sounding of 3 or more musical notes. Simultaneous 3 or more na mga nota. Take note mga master ha. Matatawag natin na chord pag mayroong tatlo o higit pa na piniplay natin ng simultaneous. Tuloy-tuloy. So sa ating mga chords, meron tayong mga common na mga chords. Major chord, minor chord. Meron din tayong diminished chord. At meron din tayong augmented na chord. Silang lahat is mga chord pag ipi-play natin simultaneous. Yan, tuloy-tuloy. At ganun din yung may mga chords pa na yung example, meron tayong odd number, yan yung mga tinatawag din nating extended chords, yan ito. Kumbaga nag-i-stack ka. Meron ding tinatawag na mga suspended na mga chords. Example sa ating D, pag sinabing D sus 4 is tatanggalin lang natin yung kanyang third, papalitan natin ng 4 niya, yan. At D sus 2, yan. At nag-research pa ako mga master about sa mga broken chords. Then, lahat ng mga nakikita ko is parang nasa cage system lang. Merong nag-claim na yung broken chords. Example, meron tayong G dito. Nilagay daw natin dito yan, G yung shape. Ito is tinatawag natin na B major na broken chords. May mga ganong mga nagtuturo. At meron ding yung C natin ito, meron ding nilagay itong shape na to, yan, G na broken chords din. So, yun yung pagka-interpret nila sa broken chords. Pero actually, yun yung cage, mga master, di ba? Meron tayong cage system na yung C is C, ito yung mga open natin na mga chords, C, A, G, E, T, is lahat yan is movable. Yan, kung napanood nyo yung ating cage system mga master, matutunan nyo kung paano mag-usod ng mga chords natin, mga open chords. Ito, example ko lang sa inyo, i-spell ko yung cage. So, C, C yung shape. Din ito ay C din ulit, pero naka-A shape tayo. Din ito is G. Yan, G shape na C yung chord. Ito yung E shape. Yan, galing dun sa E natin na open, nilagay natin yung 16 frets, C chord. Then yung D shape natin na C is, maglalagay tayo ng D ito. So, ganito siya. Yan, D shape. Yan, pero yung chords niya is C. Yan. So, hindi rin siya matatawag na broken chords kasi may pangalan siya. Then, nag-research pa ako mga master at kadalasan ginagamit ng broken chords is sa piano. Kumbaga sa piano. Broken chords is, meron lang tayong simpleng chords sa piano pero hindi mo siya i-play ng sabay. Halimbawa sa keyboard na lang yung C na major chord sa keyboard. So, meron tayong C root at yung ating point is yan yung third. Then, pinky natin yan yung fifth. Ngayon, mga master, pag ipi-play nila yan, pag naglalagay sila ng broken chords,
ang ginagawa nila is ipi-play ko lang yung fifth. Halimbawa, C at fifth. Parang ganito naman din siya sa gitara. Sa sarili kong pag-unawa mga masira. Halimbawa, meron tayong D. Ito, pag i-ring ko sila lahat kasama itong bass is, yan yung chord. Nagri-ring lahat yung ating triads, yung tatlong nota na napapaloob. Meron tayong tinatawag na plucking mga master. Broken chords kasi mga master is kung paano mo ipi-play yung chords. Sa plucking kasi mga master, example, ipa-plucking ko itong D natin na chord major. So, sa plucking is ito, bass, tapos meron tayong index dito, ito sa ating plucking, index, middle at ring. So, iniisa-isa ko siya, ganyan. Thumb, index, middle, ring. Yan. Kumbaga, yung motion is fluidly pa rin. Ituloy-tuloy. Kumbaga, galing sa bass note, then 3, gagawin natin yung number ng string, 3, 2, 1. So, bass 3, 2, 1. Bass 3, 2, 1. Yan. Yan yung plucking. Pag gagawin natin tong broken chords mga master, ang gagawin ko, halimbawa, i-bass ko lang ito, pero hindi ko ipi-play yung isa dyan na note. Halimbawa, di ko i-play yung third. Ang ipi-play ko lang is yung D natin at itong fifth. So, ganito siya. Root, then fifth. Yan. Ang chords na ngayon na to na piniplay ko is broken chords. Yan. Gulat kayo mga master, di ba? So, example pa, halimbawa, meron tayong chord progression na ito, yung mga common. Meron tayong G, E minor, C, D. Sa plucking mga master, ganito. Siyempre, ipa-pluck natin yun. Bass, then 3, 2, 1. Bass, 3, 2, 1. Then E minor, bass, 3, 2, 1. Bass 3, 2, 1. Sa C naman ganoon din, bass 3, 2, 1. At ganoon din sa D, bass 3, 2, 1. Ngayon kung gagawin ko siyang broken chords, itong chord progression na to, simple, ipi-play ko lang yung example, dalawang string lang. Halimbawa, gawin kong 1, 2. So, hindi ko ipi-play ito, yung number 3 na string. So, gagamitin ko sa chord progression. Halimbawa, G, meron lang akong 1, 2. Itong 1, 2 bilang ng string. So, 1, 2. Tapos, pag E minor, ganun din. Yan. C. Sa D. Yan. Binobroke ko yung chords. Yan pala yung ibig sabihin ng broken chords mga master. Yung mga simpleng mga chords lang na hindi lang natin sila ipi-play ng, kumbaga, naka-randomize lang yung mga nota na hindi natin siya i-play ng naaayon doon sa pagkakasunod, yung tinatawag na simultaneous. Pwede mo siyang i-omit mo yung isang nota doon, hindi mo i-play, or pwede mo ring i-play siya pero yung gagawin mo ganito. Bawa, meron tayong C. So, sa C ito, yan. Pwede kong gagawin bass, then G note, then bass ulit, tapos dito naman ako sa high E, then bass, C na octave, yan. Ulitin ko, bass, G, bass, E, bass, C. Ganyan yung broken chords. Hindi pala yung mga weird na mga tipahan, mga ganun. Mali pala tayo ng pagkaintindi ng broken chords mga master. Kasi, yung mga chords natin, ito, pag ipi-play natin to kahit saan sa mga notes, yan, example, meron akong ganitong chords, ganyan. Oh, may pangalan pa rin yan. Kahit nga ito yung chords ko, ganito gagawin ko, yan, oh. May mga pangalan pa rin yan. Kahit nga itong 12 fret, ito, ganyan, oh. May pangalan pa rin yan yung chords na yan.
kahit 10 man yung daliri mo, tapos maglalagay ka pa dito ng mga notes dyan, sa iba maabot ng daliri mo, still, may pangalan pa rin yan. Kahit saan ka pumindot dito sa gitara, lahat yan may pangalan. Hindi siya sabing pag weird yung pindot, broken na siya. Hindi pala ganun. Kahit nga yung diminish natin na chords, ito example, meron tayong diminish, yan. Full diminish. Ngayon, pag gagawin ko siya ng, ipi-play ko lang bass, tapos itong G string at B string, ganun lang. Broken chords na siya. Ganun siya mga master. Pero, still, diminish pa rin yung chord na yon. Ang ginawa lang natin, parang ibobroke lang natin, kumbaga. Yung meaning na play simultaneous, yun yung sa chord. Kaya tinatawag natin na chord. Ito na lang, meron akong chord analyzer dito. Ito, chord analyzer. Ito yung fretboard. Then, ang gagawin ko, random lang ako na maglagay ng mga notes dyan. Example, maglagay ako dito. Yan, random eh. Yan, random. O, yan. O, yan. Hindi mo na alam kung anong chords yan. So, nabasa ng chord analyzer ko dito, B flat minor, flat 5/13. Ayan o. Yung ko lang kung nakikita dyan mga master o. So, kahit yung 12 fret, ito, ibabar natin ito. Sample, ibabar natin ito. Yan. Kahit saan dyan. Ito na lang 12 fret, ibabar natin yan. So, para malaman natin yan dito, i-analyze natin. So, ito 12 fret. So, yan. Lalagyan ko lang mga dot lahat. O, yan. O. Nasa 12 fret. Chord analyzer yan mga master ha. So, yung pangalan niya is E minor 7. Tapos, meron siyang naka-close parenthesis na 11. Ayan o. So lahat mga master, kahit saan mo ilalagay yung daliri mo sa fretboard, mayroong pangalan, na-identify siya. So hindi nangangahulugan na pag weird yung tipa, broken chords na. Nakamaganda ditong napanood ko yung explanation ng broken chords mga master, yung kay Sir Alvin De Leon. Yan, tignan nyo yung kanyang tutorial. At si Sir Alvin De Leon is, may mga tutorial siya sa YouTube mga master. Yan, kung naghahanap kayo ng mga tutorial for beginners. Kasi yung mga nire-research ko rin na mga basic na mga chords is doon din nanggaling sa kanya. Yan, shout out na lang kay Sir Alvin. Ngayon, alam nyo na yung ibig sabihin ng broken chords. Broken chords is simple yung mga basic lang natin na mga alam na mga chords. Ipi-play lang natin talaga siya na differently. Yun pala yun ibig sabihin ng broken chords. So hanggang dito lang yung video natin na to mga master. Alam ko, pulot kayo dito ng ideya mga master. Yan. Huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo. Nakilala nyo na hanggang ngayon naniniwala pa rin sa broken chords na pag iba yung tipa, broken chords. So basahin ko yan sa baba mga master kung ano yung mga susunod yung mga topic natin regarding sa gitara. So hanggang dito lang. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.